Magandang umaga sa ating lahat. Ako si Gidoong John Elmar C. Kaingho. At sa umagang ito ay ating tatalakayin ang iba't ibang pahina ng pahayagan. Una ay ang pahina ng opinyon ng pahayagan. Naglalaman ng mga kuro-kuro, pananaw at interpretasyon tungkol sa mga napapanahong isyu. Hindi ito katulad ng mga balita dahil na layunin ito na magbigay ng opinyon, pagsusuri at panghihikayat. Editorial. Ang editorial ay opisyal na opinyon ng mga pahayagan tungkol sa isang mahalagang isyu. Isinusulat ito ng editor o editorial board. Layunin itong magbigay ng impormasyon, paninindigan at makahikayat sa mga mambabasa. Narito ang pahayagan ng opinyon sa diaryong ito na kung saan makikita natin mayroong mga tao na nagbibigay ng kanilang sariling opinyon patungkol sa iba't ibang isyu at karton. Ang kolum o sariling opinyon ng kolumnista na nagbibigay ng mga pananaw, liham sa patnugot o opinyon ng mga mambabasa, ibabahagi ng saloobin. Ang kartong editorial naman ay larawan na may simbolismo, nagpapahayag ng kritisismo o opinyon. Ang komentaryo ay ang masusing pagsusuri, mapaliwanag at magsuri. Ang comic strip o kariktura, kwento ng mga larawan, magbigay aliw at maghatid ng mensahe. Ang mga bahaging ito ang bumubuo sa pahinang opinyon na nagbibigay ng iba't ibang pananaw at pagsusuri upang mas maunawaan ng mga mambabasa ang mahalagang isyu sa lipunan. Tapos na tayo sa pahina ng opinyon. Ngayon dadako naman tayo sa pahinang pampalakasan. Ano nga ba ito? Ito ay isang bahagi ng pahayagan na naglalaman ng mga balita at impormasyon tungkol sa iba't ibang uri ng pampalakasan. Dito mababasa ang mga resulta ng mga laro, schedule ng mga patimpalak, at dito rin ang makikita ang tagumpay ng mga atleta. So, ito, makikita ninyo ang bahagi ng pahayagan. Ito ay isang pahinang pampalakasan. So, sa ulin, dito mababasa ang mga tagumpay ng mga atleta, schedule ng mga laro, at layunin nitong magbigay ng napapanahon at pakinabang na impormasyon sa mga mambabasang interesado sa palakasan. Ngayon, dadako naman tayo sa folio. Ano nga ba ang folio? Ang folio ay ang bahaging makikita sa bawat pahina ng pahayagan na naglalaman ng pangalan ng pahayagan, petsa ng paglathala, na meron ng pahina. So, makikita dito, maari siyang nasa taas na bahagi o sa ibabang bahagi ng pahayagan. Ito ang halimbawa nito. Ang pahina at petsa ng paglathala. Bakit ba mahalaga ang folio sa pahayagan? Mahalaga ito dahil nagsisilbi itong gabay upang madaling matukoy ng mga mambabasa ang pahina at ang edisyon ng pahayagan na kanilang binabasa. At ngayon naman ay dadako tayo sa larawan ng balitang pampalakasan. Ano nga ba ang larawan? Ang larawan ito ay nagbibigay linaw at nagbibigay suporta sa litrato o sa artikulo. Pahayagan na merong mga larawan tungkol sa balitang pampalakasan. Kung nakikita nyo, ito ay mga larawan kung saan matutukoy kung ano nga ba ang mga sports o mga atleta na gumanap sa mga bawat laro. Yan ang mga halimbawa. At ngayon, ito ang halimbawa ng larawan. Nakikita nyo, ito ay mga larawan na kung saan matutukoy ng tagabasa kung sinong atleta o anong sports ang naganap. Sa pahayagan na ito, meron tayong
Bakbakan 2026. So ito ay tumutukoy sa sports na boxing. So, dito ay mas natutukoy, mas nabigyan ng linaw kung ano ang itinutukoy. Ito ay tungkol sa Bakbakan 2026. At meron din mukha sa atleta na kung saan siya ang maglalaro o siya ang gustong tunghayan ng mga tao sa maganap na bakbakan. Ang larawan na ito ay visual o litrato, madaling matukoy ng tagabasa at mas madali nilang maintindihan ang balita kapag merong mga larawan na ipakita. At lalo na kapag sports ang ating pinag-uusapan, ito ay tungkol sa balitang pampalakasan, mas kaakit-akit at mas maintindihan ng tagabasa kung sino yung mga manlalaro sa magaganap na sports, may katangian at gamit na larawan sa sports. Una ay ang posisyon ng laro. Ito ay kuha ng mga larawan kung anong posisyon ang ginamit ng mga atleta o sports. Ito ay kapag sa basketball, kapag sila ay naglalaro, may mga posisyon ng laro na kinukuhanan sa larawan. Pangalawa ay ang emotion. Ito ay litrato ng mga natuwa o mga nagwagi at ito naman yung mga larawan na tungkol sa malungkot o lungkot na mga manlalaro kapag sila ang natatalo. Ito ay ang tamang posisyon. Dapat nakaharap sa mismong tao o sa tamang direksyon kung saan siya ang ilalagay sa pahayagan. Dapat nakasteady siya kung sino yung tao na ilalagay dito sa pahayagan. So, sa pamamagitan doon sa mga katangian ay maging mas malinaw at mas naging suporta iyon sa pahayagan na ito. At mas natutukoy din ng mga manonood kung sino yung nasa pahayagan, kung iniluluban nila yun. Uulitin ko na ang larawan ito ay nagbibigay linaw at nagbibigay suporta sa artikulo o balita. At yun lamang po, maraming salamat. Dumako naman tayo sa sariling balita. Ang sariling balita ay isinulat na ulat tungkol sa isa pang pangyayari batay sa sariling pangalap ng impormasyon. So, sa dyaryo makikita natin ang sariling balita sa bahaging ito. Ang nag-unang balita. Ngayon, dumako naman tayo sa ika-4 na bahagi ng pahinang pampalakasan. Ito ang sariling lathalain. Alam niyo ba kung ano ang sariling lathalain? Ang sariling lathalain sa pahayagan ay isang malikhaing akda na nagpapalawak ng balita o tumatalakay sa karanasan o napapanahong isyu. Layunin nitong magpabatid, magturo, o manlibang sa pamamagitan ng kakaiba at kawili-wiling estilo. Ngayon ay ipapakita ko sa inyo kung ano nga ba ang mga halimbawa ng isang sariling lathalain. At ngayon ay dumako naman tayo sa sunod na bahagi ng pahayagan, ang sariling tudling. Ito ay isang artikulo o kolom na nagsasaad ng sariling opinyon, pananaw, karanasan o pagsusuri ng may akda tungkol sa isang paksa o nagpapanahong isyu. Layunin itong magbigay ng pananaw, manghikayat o magpaliwanag. At itong bahaging ito, ang sariling tudling. Itong bahaging ito ang sariling tudling. Ngayon ay dumako naman tayo sa panghuling bahagi ng pahayagan, ang sariling editorial. Ito ay isang orihinal na ulat tungkol sa isang tunay na pangyayari na isinulat batay sa sariling pangangalap na impormasyon tulad ng panayam, obserbasyon o pagdalo sa aktwal na pangyayari. Itong bahagi na to ay halimbawa ng sariling editorial. Yun lamang po, maraming salamat.